Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manonobos na si Jesus. Mula ngayon at magpakailanpaman. Magsipaglago kayo sa gawaing mabuti. Aking ngay iniibig na mga kapatid. At lumakad kayo ng mayroong karunungan sa lipunan ng mga hugis na dala ninyo ang liwanag na nagmumula sa kaitaasan. Aking may iniibig na mga kapatid. Katotohanan nga, hindi ninyo nalalaman kung kailan darating ang Panginoon. Kung kaya nga ang bawat isa aking may iniibig na mga kapatid, maging maagap kayo sa pagtupad ng iyong mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Ang kahalagahan ng panahon na dumadaan sa inyong harapan, aking na iniibig ng mga kapatid. Na ito ay huwag masayang sa inyong mga kalagayan na kayo ay laging makapaghandog ng mga mabubuting gawa sa inyong kapwa, sa inyong kapaligiran. At sa magitan ng mga panalangin, aking na iniibig ng mga kapatid. Ito ngayon, ang tungkulin ng bawat isa sa inyo sapagkat ang panalangin, ang siyang pinakamataas na hagdan patungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mainiibig na mga kapatid, kung inyong bubuksan ang santong kasulatan, ang mga pangyayari noon at ang mga pangyayari ngayon ay paulit-ulit na nagaganap sa tao sapagkat ang tao ay hindi na natutong magsisi sa mga kasalanan na nagawa. Aking mainiibig na mga kapatid, kung paano ang Kristo ay nagbata sa laman, kayon man, tularan ninyo ang dakilang Panginoon. Tumalikod kayo sa mga gawain sa sanglibutan ito, aking may iniibig na mga kapatid. Huwag ninyong tingnan ang mga bagay na walang kabuluhan. Hawakan ninyo ang mga bagay na magbibigay kapayapaan ng isang ako. Sapagkat sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa, habang kayo'y lumalakad sa lipunan ng mga hugis, maraming tukso ang humahabol sa tao. Maraming kadiliman ang umaaligid sa tao, aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa, ito ngayon ang inyong bakahin, aking na iniibig na mga kapatid. Upang sa ganon, ang kapayapaang minimithi ng isang ako ay maibuhos sa inyong mga kalagayan upang sa ganon, kung paano mapayapa ang inyong mga ako, ay makapaghandog din kayo ng kapayapaan sa inyong kapwa. At higit na sa inyong kapaligiran na ngayon po ay alipin ng kasalanan, aking na iniibig na mga kapatid. At kayo, na lagi nang nakikinig sa mga kabatayaan, masipag na pumarito sa kanyang pangalan, aking na iniibig na mga kapatid, puspusin ninyo ang pagtupad ng mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Sapagkat ang panahon ang magsasaysay kung ano
ang inyong ginawa sa buhay na yan at ang inyong mga gawain, aking mga iniibig, mga kapatid, ang sa inyong ihandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya nga at aking mga iniibig na mga kapatid, mabuti ang gumagawa ng mabuti. Sapagkat yan, nalulugod ang dakilang Panginoon. Subalit aking mga iniibig ng mga kapatid, kung nalalaman ninyong mabuti at hindi nyo ginagawa, ano ang mapapala ng isang ako? Hindi nga nalulugod ang kaitasan sapagkat tinanais ng kaitasan. Nasa gitna ng mga lahing liko, manatili kayo sa kalinisan, manatili kayo sa kanyang kapayapaan, manatili kayo sa kanyang pag-ibig, aking may iniibig na mga kapatid. Palagan ninyong panahon na dumadaan sa inyong mga buhay. Sapagkat ang dumaan, kailanman din nababalik, aking may iniibig na mga kapatid, kung paano ang santong kasulatan. Pahigpit ng pahigpit ang panahon sa buhay ng tao. Pasama ng pasama ang gawain ng tao, aking may iniibig na mga kapatid, at kayo. Ang iyong tungkulin na pinagkatiwala sa inyong kaitaasan, huwag kayo makalimot na manalangin at manalangin, aking mga iniibig na mga kapatid. Kung paano ang mga unang tao na ginawa nila ang utos ng dakilang Panginoon, nagtamo sila ng kaluhatian na nagmumula sa kaitaasan. Nariyan, si Noe. Nariyan, si Daniel, aking mga iniibig na mga kapatid. Mga kaluluwang matalimahin sa utos ng dakilang Ama, kayo man ay maging matalimahin, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat wala kayong pagsusulingan kung dumating ang kagigitan sa buhay. Wala kayong pupuntahan kung dumating ang kabigatan sa buhay. Walang iba. Pupunta kayo lahat na lumuluhod sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, 2 Pedro, Kapitulo 3, 8 hanggang 9. Pakibasa. Unawain ng aking may iniibig na mga kapatid, na ibinalik muli sa inyong mga pandinig upang sa ganun kayo nanampalataya na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag masayang ang panahon sa inyong mga buhay. Pahalagaan ninyo ang buhay ni piniram sa bawat isa sa inyo. Sapagkat ang buhay na yan, ipinhiram sa inyo upang sa ganun, kayo ang magiging sisidlan ng dakilang Ama, sisidlan ng kanyang karunungan, sisidlan ng kanyang mga tanda at patotoo na sa ninyo ipapalaganap doon sa mga kaluluwa na hanggang sa ngayon ay nasa gitna ng pagugumulihanan at kabalisahan, aking may iniibig na mga kapatid. Kayo ang magbibigay kalakasan doon sa mga naluluoy ang pananampalataya. Kaya magsisilbing liwanag doon sa mga kaluluwang nasa gitna ng kadiliman, aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga ang tungkulin na inatan sa iyong mga balikat, huwag na ba mawalan ng kabuluhan, aking may iniibig na mga kapatid. At magpatotoo kayo. At maging matapat kayo na mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu, naway ang siyang managana at maghari sa mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam, Pablo, Apostol. Sumainyo ang pag-ibig
at pag-asa na siyang laging pumapatnubay sa bawat isa. Mga minamahal na mga anak, na mamalagi sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Naway, sa umagang ito, magpuri kayo at magpasalamat sa kanyang pangalan dahil binigyan kayo ng lakas at tibay ng katawan at buhay na walang hanggan. Nang lahat na ito'y ipinagkakaloob sa inyo ng Panginoon upang kayo ay gabayan sa araw-araw, oras-oras, at higit sa umagang ito, magpuri kayo at magpasalamat sa kanyang pangalan dahil siya ang Diyos na iisa lamang na inyong inaasam-asam sa inyong mga buhay. Maniwala kayo at hindi. Kayo'y tunay na mga anak ng Diyos na binigyan ng lakas at tibay ng katawan sa araw-araw. Inaasam-asam ninyo na ang kanyang pangalan ay mamalagi sa inyong puso't damdamin at kalooban na sa oras na ito ay inyong magampanan ang inyong ninanais sa inyong mga buhay sapagkat ipagkakaloob sa inyo ng Panginoong Hesukristo ang dakilang salita na nagmumula sa Kanya. Magpuri kayo at magpasalamat at kayo ay nakarating ng maluwalhati at mapayapa sa oras na ito, sapagkat ang Diyos ay laging sumasa inyo sa araw-araw, laging pumapatnubay sa inyong mga puso upang kayo ay mamalagi sa matibay na pagnanais na ang kanyang pangalan ay inyong isa-puso, isa-buhay sa araw-araw. Naway, ang lahat ng ito'y huwag ninyong kalilimutan, mga iniibig na mga anak ng Diyos, sapagkat ang salita na ipinagkakaloob sa bawat isa'y makatotohanan, nagbibigay sa inyo upang kayo ay manatili sa pag-ibig ng Diyos na sa araw-araw ay inyong makakamtan ang dakilang biyaya na nagmumula sa Kanya. Lalong-lalo na sa inyong mga kabataan na nagsisimula pa lamang upang hanapin ang daan na patungo sa Kanyang kinaroroonan. Ang banal na Espiritu Santo ay siyang tunay na dakila upang kayo'y maging tapat sa inyong inaasam-asam sa inyong mga buhay. Dahil mga bata pa lamang kayo't nagsisimula pa lamang sa inyong inaasam-asam sa inyong mga buhay. Napakasarap, mga iniibig kong mga anak, ang tumanggap ng biyaya na nagmumula sa Ama. Na ang biyayang ito siyang tungkulin ng bawat isa upang mamalagi sa inyong puso't isipan, damdamin at kalooban, upang inyong palaganap na ang salita ng Diyos ay tunay na inyong nadarama, inyong nakakamtan, ang tunay na biyaya ng Panginoong Hesukristo na namamalagi sa inyong mga puso. Kung ito'y inyong inaasam-asam sa inyong mga buhay,
Huwag ninyong kalilimutan ang humingi ng kapatawaran sa kaitaasan upang tulungan kayo na patungo sa daan ng Panginoong Hesukristo upang kayo'y maging malinis, maging matapat sa inyong mga tungkulin, mga minamahal kong mga anak. Mga bata pa lamang kayo, nag-uumpisa pa lamang kayo. Wala pa kayo sa kalingkingan upang inyong malaman ang dakilang salita ng Diyos kung ano ang paggamit ng banal na Espiritu Santo sa inyo, sapagkat napakasarap kung kayo ay tunay na matibay na nag-aaral patungo sa salita ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat tinuturo sa inyo kung paano ninyo ganapin, kamtin ang mga salita ng Panginoon, sapagkat kayo'y nag-aaral pa lamang upang makamit ang tunay na kayo ay tunay na mga talagtayan ng Diyos. Kayo'y tunay na naghahanap ng dakilang salita ng Panginoong Hesukristo. Huwag ninyong kalilimutan na humingi kayo ng kapatawaran sa kaitaasan ang lahat ng inyong nagawang kasalanan upang ito'y inyong malinisan ang tunay na daan patungo sa kinaroroonan ng Panginoong Hesukristo. Napakasarap ng ang mag-aral na tunay ng banal na Espiritu Santo. Napakasarap kung paano ang dakilang salita ng Diyos upang ito'y inyong tamtin kung kayo na nga ay tunay at totoong matibay sa inyong pananampalataya, manalig kayo sa katuruan ng Panginoong Hesukristo dahil iyan ang tunay na hinahanap ng Diyos kung kayo na nga ay tunay na mananampalataya at manalig sa kanyang pangalan. Sumain niyo nawa ang lahat ng ito na huwag ninyong kalilimutan na ang lahat na ito ay maging maliwanag sa inyo na tulad ng sikat ng araw kung kayo ay bagong gising inyong makamtan ang salita ng Panginoon Diyos na nagmumula sa kaitaasan. Maghari nawa sa inyong lahat ang dakilang salita ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig at pag-asa ang maghari nawa sa inyong lahat at ang inyong pananalig sa kaitaasan ay huwag ninyong kalilimutan, huwag ninyong ipagpapaliban sapagkat ipinagkakalob sa inyo ang dakilang salita ng banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailan pa man. Maghari nawa sa inyong lahat ang dakilang pag-ibig ng Diyos at pag-asa ngayon at magpakailan pa man. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan ngayon at magpakailan. Ako'y si Apostol Juan Bautista na sumasa inyo sa araw-araw ng inyong pagsamba sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailan pa man. Paalam, ako'y si Apostol Juan Bautista. Ay Diyos sa inyo. Pag-ibig at kapayapaan. Ito ay ang aking dinadala sa bawat puso't kalooban ng naririto mula sa kaitaasan hanggang ngayon at magpakailan pa man. Nakikilala ninyo ang aking mga iniibig na mga kapatid. Nakikilala ninyo ang inyong mga pagkukulang.
Nakikita ninyo lagi ang inyong kasalanan, na kung hindi ay bakit pa kayo napaparito sa harapan ng isang dakilang Diyos sa kanyang dambana. Tunay, bakit pa kayo lalakad sa landas patungo sa Kanya nang hindi kinikilala ang inyong sariling pagkukulang, na hindi kinikilala kung saan kayo natitisod, kung paano, kung bakit, at kung saan kayo nag-iiwan ng inyong kasalanan. Ito ang katotohanan ng aking mga iniibig na mga kapatid, na kayo ay gagawa ng pagkakamali, na kayo, aking mga iniibig, ay mag-iiwan ng kasalanan sa inyong bawat galaw habang kayo ay mapaparito sa lupang ito nang hindi buong pusong nasasakop ng isang dakilang Diyos. Kayo ay magsasala. Ito ang likas na ugali at gawin ng isang tao habang ang sanglibutan ay mayroong paring kapit sa kanyang mga puso't kalooban. Ngunit ito din ang katotohanan na ang inyong kasalanan sa panahong ito'y inyong magaganap. Ito ay mananatili. Ang dugo ay siyang tumagos na sa lupa't kumakalat. Ito ay nasipsip na at wala na kayong magagawa pa nang upang sa gayon ito ay makuha muli. Ito ay mabawit, mabalik sa inyong mga sarili. Ngunit ito rin ang katotohanan na ang siyang nagsisisi sa harapan ng isang dakilang Panginoon ay mapapatawad sapagkat ang pagsisisi sa ganitong paraan ninyo pinapakita ang inyong karunungan, ang inyong katalinuhan, ang inyong pagkilala sa inyong mga pagkukulang at ang siyang nag-amin sa harapan ng isang dakilang Diyos sa kanilang sariling kahinaan. Sila ay bibigyan muli ng lakas at kapangyarihan sapagkat ito ang katotohanan. Saan nga ba nanggaling ang inyong lakas? Ang siyang kinikilala ang kanilang mga karunungan, biyaya at lakas, ang kanilang katalinuhan, ang kanilang mga naipon bilang sa kanila lamang ay hindi karapat-dapat na hawakan ito, na angkinin ito, sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Ama, at ang lahat ng bagay ay babalik sa Ama. Ang inyong mga iniipon ay upang lamang sa inyong kaunlaran, at nang upang sa gayon, sa panahong kayo ay babalik sa Ama, ang inyong maalay at may susukong buhay ay karapat-dapat sa Kanyang harapan. At nang upang sa gayon, kayo ay maluwalhati at nang sa kaluwalhatiang ito, kayo ay makaangat ng inyong mga noot makita ang mga mata ng isang dakilang Amang magbibigay sa inyo ng walang hanggang ginhawa, kapayapaan at walang hanggang pag-ibig. Tunay ang kanyang pag-ibig ay walang sukat. Tunay ang kapayapaang inyong makakamtan sa pagsuko ng inyong buhay sa Kanya din ay ganito, walang sukat at walang katapusan. Ngunit ang siyang mayroong pagsisisi sa kanilang mga puso, pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi naghahanap ng kapatawaran sa isang dakilang Ama, ay hindi rin maliligtas, sapagkat paano kayo kukunin? Paano niya isusugo sa inyo ang kaligtasan kung ang inyong mga kamay ay nakakubli pa rin sa kanyang banal na tubig, kanyang banal na mga kamay? Ano ang aabutin niya kung ang inyong mga palad ay nakakubli sa kanyang mga biyaya? Kaya't kayo sa bawat oras, sa bawat panahon, ay huwag kilalanin ng inyong mga sarili na hindi karapat-dapat sa kanyang pagpapatawad sapagkat sa ganitong paraan ay tinatalikuran ninyo ang inyong sariling tadhana. Tinatalikuran ninyo kung paano kayo nakikita ng isang dakilang Diyos. Kayo ba ay magtatanong sa kanyang harapan kung sino ang karapat-dapat at kung sino ang hindi? Kayo ba ay maghusga para sa Kanya?
Kayo ba ay magdadala ng parusa para sa Kanya? Kayo ay kasangkapan, kayo ay mga anak, at kung ito ay gagawin ninyo para sa Kanya, ay kayo ba ay inutusan ng upang sa gayon, ito nga ay gampanin. Kayo ay makinig, kayo ay magpalambot ng inyong mga puso, hindi lamang para sa Kanya, kundi para sa inyong mga sarili. Sapagkat paano sa inyo may paparating ang Kanyang mga biyaya kung kayo'y hindi nag-iisip na karapat-dapat kayo para dito. Kayo, o aking mga iniibig, ay unawain ito kung paano ninyo nakikilala ang inyong mga sarili, kung ano ang kalidad ng inyong mga pinag-iisipan. Ito ay maaaring magdikta kung paano kayo rin mabubuhay, kung paano mararating sa inyo ang mga hamon at biyaya, kung paano kayo maapektuhan ng kagalakan at pagdudusa. Kaya't linisin ninyo ang inyong puso ng lubos. Linisin ninyo ang bawat bahagi ng inyong pagkatao nang upang sa gayon hanggang sa inyong pag-iisip, kayo ay maging malinis sapagkat kayo ay maliligtas sa panahon na kung saan pinaniwalaan ninyo na kayo ay karapat-dapat na maligtas. Kayo ay magiging banal sa panahong kayo ay nag-isip ng tunay, tapat, at walang pagdadalawang isip na kayo'y banal. At kayo nga ay magiging banal sa panahong ito'y magawa ninyo. Ang bawat bahagi ng inyong paglalakbay ay mayroong bahagi din ng inyong mga sariling nakatanim na kung hahanapin ninyo, na kung ipagsisikap ninyong kunin ay tunay, kayo ay lalapit banay-banay sa harapan ng kaligtasan. Kaya't kayo ay magpatawad ng inyong sarili. Kaya't kayo rin ay maghanap nito sa harapan ng isang dakilang Ama, sapagkat siya at siya lamang magliligtas sa inyo sa panahon ng mga bagyo, sa panahon ng sakuna. Siya ay ang isang magliligtas sa inyo, sapagkat siya lamang ay ang may awa sa inyo. May awa nga ba ang sanglibutan para sa inyo? Nararamdaman niyo nga ba ito? Ang kalinga ng lupang ito sa panahon na kung saan kayo ay nagdudusa. Sa panahon na kung saan o aking mga iniibig, kayo ay naghihirap. Nararamdaman niyo nga ba ang kalinga ng mundong ito? Sapagkat sa panahong ito ay inyong madama sa inyong mga puso, katotohanan ng aking sinasabi na ito, ang kalinga na ito, ay nanggaling lamang sa isang dakilang Ama, sapagkat lahat ng mabuti ay nanggaling sa Kanya. At huwag kayo matakot sa panahon na kung saan kayo ay naharap sa mga hadlang, sa mga ulap na madilim, sapagkat katotohanan na maaari ang siyang makita, ang siyang makakabusog sa inyong biyaya, ay nakatago sa ilalim ng ulan na iyon. Sa pagbagsak ng mga ito, maaari ninyong makita din ang pinapadala sa inyong biyaya ng isang dakilang Amang tunay, magliligtas sa inyo at magdadala sa inyo sa bagong antas ng pag-aaral at sa bagong antas ng pagkakilala ninyo sa inyong mga sarili. Kayo ay ang mga pinili ng isang dakilang Ama. Nakikita niya sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang kanyang imahe. Nakikita niya sa inyo ang kapasidad ng upang sa gayon magmahal ng tulad sa Kanya, na makita ang mundo ng katulad sa Kanya, na makita ang inyong kapwa at ang lahat ng katulad sa Kanya, na magkaroon ng awa gaya sa Kanya, na magkaroon ng karunungan gaya sa Kanya, na maging katulad niya sa bawat paraan at sa bawat bahagi ng inyong mga sarili. Kaya't
kayo ay naririto? Kayo pa rin ba ay nagdududa sa inyong pwesto sa ilalim ng kanyang bandila at sa loob ng kanyang kaharian? Iiwan ninyo ang inyong tiwala sa Kanya at lahat ay magiging malinaw. Isuko ninyo ang inyong mga sarili sa Kanya at mawawala ang lahat ng kabigatan sa mundong ito hanggang sa mundong ibabaw. Sapagkat kayo ay magiging mapayapa, sapagkat kayo ay makakaramdam ng tunay na pag-ibig, sapagkat ang tunay na pag-ibig ng ating dakilang Ama ay inyong mararamdam lamang, may dadama at maaaring magbigay sa inyo ng walang hanggang ginhawa at karunungan at aral, hanggat kayo ay hindi magbibigay. Ito aking mga iniibig ay mabibigay lamang kung kayo rin ay magbibigay sa harapan ng isang dakilang Ama ng inyong buong sarili. Sapagkat paano ninyo buo na makukuha ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kalinga at awa, hanggat kayo rin ay magbigay ng inyong sarili, buong pagkatao, buong buhay, at bawat bahagi ng inyong sarili sa Kanya. Paano ninyo may daramang pagmamahal niya bilang amo kung dalawa rin ang siyang amo ninyo, ang lupang ito at siya? Hindi niya kayo kikilalanin hanggat kayo'y humiwalay rito sa lupang ito ng buo, hanggat ang inyong dalawang mata ay nakatutok sa Kanya't sa Kanya lamang. At sa muli, iniiwan ko sa inyo ang pag-ibig. Iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan sa mapalad na araw na ito. Sapagkat nakikita niya nga o aking mga iniibig, ang karunungan at ang maaaring maganap na gampanin sa bawat isa sa mga naririto mula sa katandaan hanggang sa kabataan at usbong. Dito ko kayo iniiwan. Ako ang Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan, ito ang bahaging patuloy na ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon para sa lahat at bawat isang aking mga iniibig mula noon at magpakailanpaman. Tunay aking mga iniibig, masaya ba ang lahat at bawat isa na kayo nga ay tunay nakakapag-aral sa dakilang Panginoon? Tunay nga bang masaya ang inyong mga puso? Masaya ba ang inyong mga sariling ako na kayo nga ay tunay nakikipag-aral sa bahagi ng dakilang Panginoong kanyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa inyo? Tunay aking mga iniibig, ang lahat at bawat isa ay nagiging masaya kapag tunay na susunod ang kanilang mga hangarin. Kapag tunay natutupad ang kanilang mga nais dito sa lupa, sapagkat tunay ang inyong mga puso't kaisipan ay nakatuon lamang sa inyong mga sarili. At lalong-lalo na aking mga iniibig, tunay na hindi ninyo napapahalagahan ng pag-aaral ng dakilang Panginoon sa ganitong paraan. Kaya't aking mga iniibig, ang lahat at bawat isa sa inyo ay tunay ngang makipag-aral ng tapat sa dakilang Panginoon. Sapagkat aking mga iniibig, kung tunay ang inyong mga puso't kaisipan nakatuon sa kanyang pag-aaral, ay aking mga iniibig matutupad ang inyong mga hangarin, matutupad ang inyong mga kagustuhan, at tunay aking mga iniibig, kung inyong ang tunay na pinahahalagahan ng pag-aaral ng dakilang Panginoon ay mas mahalaga sa inyong mga puso't kaisipan ang layunin ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Aking mga iniibig, simula pa nga lang
nung una ay tunay na kayong iniibig ng dakilang Panginoon. Tunay na kayong binigyan ng karunungan. Tunay na kayong binigyan ng bawat biyayang kinakailangan ng inyong mga espiritu. Kaya't aking mga iniibig, huwag nawa lamang ninyong pahalagahan ng inyong mga ako. Huwag na lamang ninyong pahalagahan ng inyong mga laman sapagkat aking mga iniibig. Wala kayo rito sa lupa nang para sa ikauunlad ng inyong mga laman, nang para sa ikauunlad ng inyong mga sariling ako. Subalit ang lahat at bawat isa ay binaba ng dakilang Panginoon rito sa lupa, nang sa gayon kayo nga ay magkaroon ng pagkakaisa para sa iisang layunin ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig, ako ay may katanungan sa lahat at bawat isa. Nalalaman niyo nga ba kung ano ang pinagkakaiba ng liwanag ng sanglibutan sa liwanag ng dakilang Panginoon? Nalalaman niyo nga ba kung ano ang kaliwanagang mapanlinlang sa inyong mga paningin, aking mga iniibig? Sapagkat tunay, ito ay mahalagang karunungang taglay-taglay ng lahat at bawat isa na karapat dapat nga ninyong makita at mahanap sa inyong mga sarili. Subalit, maraming bahagi ang sanglibutan na siyang nagbibigay sa inyo ng kasiyahan. Maraming bahagi ang sanglibutan ang siyang nagpapakita sa inyo ng kaliwanagan. Ngunit hindi ito tulad sa kaliwanagang ibinababa ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa, sapagkat ang bawat bahagi na nasa kaitaasan ay ang tunay ngang siyang walang hanggang buhay na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Aking mga iniibig, kung tunay nga ninyong minamahal ang dakilang Panginoon, ay tunay nga ninyong ipagkakaloob sa Kanya ang inyong mga kabuuan. Tunay nga ninyong isusuko sa dakilang Panginoon, ipagkakaloob sa dakilang Panginoon ang inyong mga buong sarili, ang inyong mga buong pagkatao, ang inyong tunay na buhay rito sa lupa. Kaya aking mga iniibig, ano pa nga ba ang inyong ginagawa at bakit tunay? Hindi pa kayo naniniwala na ang dakilang Panginoon ang siyang magliligtas sa lahat at bawat isa sa inyo. Aking mga iniibig, kung tunay nga kayong walang tiwala sa inyong mga sarili, paano na nga ba kayo magtitiwala sa inyong mga kapatid? At kung tunay wala kayong tiwala sa inyong mga kapatid, paano na nga ba kayo magbibigay ng inyong tiwala sa dakilang Panginoong nasa kaitaasan? Aking mga iniibig, karapat dapat na malaman ng lahat na at bawat isa na ang dakilang Panginoon ang siyang nagligtas sa lahat at bawat isa sa inyo. Na tunay, ang dakilang Panginoon ang siyang nagbibigay sa inyo ng kalakasan, nagbibigay sa inyo ng karunungan, nagbibigay sa inyo ng biyaya nang sa gayon inyong ang matupad ang layunin ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig, tunay nga ninyong tanggapin ang biyaya ng dakilang Panginoon. Sapagkat tunay, ano na nga ba ang mangyayari sa inyo, aking mga iniibig, kung tunay hindi ninyo tatanggapin ang gabay ng dakilang Panginoon. Sapagkat tunay, aking mga iniibig, nalalaman ng dakilang Panginoon ang lahat-lahat na naririto sa mundong inyong tinitirahan, aking mga iniibig. Nalalaman ng dakilang Panginoon kung paano gumagalaw ang inyong mga kaisipan. Nalalaman ng dakilang Panginoon kung ano nga ba ang inyong mga hangarin at tunay nalalaman ng dakilang Panginoon ang inyong mga tunay na pagkatao. Kaya't aking mga iniibig, magtiwala kayo na ang dakilang Panginoon ang siyang magbibigay sa inyo ng kaliwanagan. Magtiwala kayo na ang bahagi ng dakilang Panginoon ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan. Hindi lamang ang siyang pansamantalang kasiyahan na inyong nahahanap rito sa lupa. Aking mga iniibig, tunay kayong mga kasangkapan ng dakilang Panginoon. Tunay kayong mga mag-aaral ng dakilang Panginoon, kaya't aking mga iniibig, gayahin nawa ninyo kung paano gumagawa ang dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Sapagat tunay ang dakilang Panginoon ay gumagawa ng tapat. Ang dakilang Panginoon ay siyang hindi nagpapakita ng kasinungalingan sa lahat at bawat isa sa inyo. Lalong-lalo na ang dakilang Panginoon
Panginoon ay patuloy na nagsisikap nang sa gayon ng lahat at bawat isa sa inyo ay makamit ang katagumpayang ninanais ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa sa inyo. Aking mga iniibig, tunay, bakit pa nga ba kayo'y binabarito ng dakilang Panginoon kung hindi nga kayo gagawa ng ayon sa kanyang kagustuhan, ng ayon sa kanyang kalooban? Aking mga iniibig, bakit pa nga ba ninyo gagawin ang lahat ng bagay nang kayo nga ay tunay nagsasarili lamang kung tunay ngang naririyan ng inyong mga iniibig na mga kapatid? Aking mga iniibig, ang bawat biyayang ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon, ang bawat bahagi na sa inyo ipinakita ng dakilang Panginoon at kanyang inilikha sa lahat at bawat isa sa inyo ay tunay may kadahilanan. Tunay, naririyan, inilikha ng dakilang Panginoon ang inyong mga kapatid nang sa gayon ang lahat at bawat isa sa inyo ay magkaroon ng pagkakaisa at tunay inilikha at ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon ang inyong mga espiritu nang sa gayon inyong ang mabigyan ng pag-aaral ang inyong mga laman. Nang sa gayon tunay, aking mga iniibig, sa dami-dami nga ng buhay na inyong napagdaanan, ay inyong ang maipagpatuloy ang inyong mga pag-aaral na mahalaga nga sa inyong mga espiritu, na tunay nga lalong-lalo na sa inyo inaasahan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig, ang lahat at bawat isa sa inyo ay nangagkakaroon ng liwanag. Ang lahat at bawat isa sa inyo ay nagtataglay ng pare-parehong mga karunungang ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon. Sa inyo na lamang inaasahan ng dakilang Panginoon na lilinisin, bibigyan ninyo ng kapayapaan ng inyong mga espiritu, lalong-lalo na ang inyong mga laman nang sa gayon nga ito ay inyong makita sa inyong mga sarili. Nang sa gayon ng bawat karunungan na ipinagkaloob ng dakilang Panginoon ay inyong ang mahanap sa inyong mga sariling kalooban. Kaya't aking mga iniibig, bakit pa nga ba ninyo hindi pinagtitiwalaan ang dakilang Panginoon na tunay? Siya ang naglikha sa lahat at bawat isa. Bakit pa nga ba kayo nagkakaroon ng pagdadalawang isip na hindi ang dakilang Panginoon ang siyang nagbigay sa inyo ng kabuhayan, nagbigay sa inyo ng pag-aaral, nagbigay sa inyo ng biyaya, aking mga iniibig? Tunay, hindi kayo mga tapat na mga mag-aaral. Hindi kayo tunay na mga kasangkapan ng dakilang Panginoon kung ang bawat isa sa inyo ay nagkakaroon pa nga lamang ng pagdadalawang isip sa inyong mga sarili. Sapagat aking mga iniibig, hindi ito ang inaasahan ng dakilang Panginoon na makita sa lahat at bawat isa, na ang inyong mga puso't isipan ay patuloy pa rin nagkakaroon ng kadumihan, na ang inyong mga sarili ay patuloy pa rin nakakapit sa bahagi ng sanglibutan. Sapagat aking mga iniibig, ang sa inyo inaasahan ng dakilang Panginoon na kaya na ninyong bitawan ang bawat bahagi ng sanglibutan kapag kayo nga ay tunay ng haharap sa harapan ng kanyang dambana. Aking mga iniibig, kaya't patuloy nga ninyo pagtiwalaan ang inyong mga sarili na kayang-kaya ninyo pagbitawan ang bawat bahagi ng sanglibutan. Sapagat ang bawat bahagi ng sanglibutan tunay aking mga iniibig, hindi nyo man nakikita, hindi nyo man napapansin ay tunay ito nga ay nagbibigay ng kahadlangan sa lahat at bawat isa sa inyo. Ito ang siyang tunay, nagbibigay ng kadumihan sa inyong mga kaisipan, aking mga iniibig. Kaya tunay sa harapan ng dakilang Panginoon maging handa ang lahat at bawat isa. Hindi lamang sa panahon nga na kayo ay tunay haharap sa dakilang Panginoon, subalit sa araw-araw na inyong ang mga pamumuhay rito sa lupa. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang patuloy na ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Ang iyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, Espiritu Santo ng katotohanan mula ngayon at magpakailan pa man.
Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Tunay nga, aking mga iniibig kong mga kapatid, muli ngang pinagtipo ng lahat at bawat isa upang sa gayon ay muli ninyong tanggapin ang biyayang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Muli ngang binuksan ng pagkakataon sa lahat at bawat isa upang sa gayon ang sino man ang siyang nagnanais na muling bumalik sa harapan ng dakilang Panginoon ay muling ang pagbubuksan at muling papapasukin ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga bang nananatili sa inyo ang pananampalataya sa dakilang Panginoon? Tunay nga bang nananatili kayong tapat na mag-aaral na? O sa araw lamang na siyang ipinagkaloob sa inyo, doon nyo maipapakita ang bawat pag-aaral na inyong ngang napakikinggan, na inyong ngang tinatanggap. Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay ngang inaasahan kayo ng kaitaasan, na kayo ay tunay na kikilos, kayo ay gagawa, sapagkat ang isang mabuting mag-aaral ay hindi lamang nakikinig sa bawat pag-aaral, ngunit siya ay tunay na tumutupad sa kanyang mga tungkulin. Siya ay tunay na kumikilos at gumagawa. Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay ngang hindi na nga kayo muli pang mga bata upang sa gayon hindi nyo malaman ang inyong mga tungkulin. Katotohanan nga na sa dami ng oras na inilaan ninyo para sa dakilang Panginoon, para sa pananampalataya, ay nalalaman nyo na nga kung ano ang nais ng dakilang Panginoon para sa lahat at bawat isa. Kung ano ang tungkuling ipinagkaloob niya sa lahat at bawat isa. Kaya't naway ito'y inyong sundin. Ito'y inyong gawin sapagkat ito ang siyang makapagbibigay nga muli ng kapayapaan sa inyong mga sarili at sa inyong mga espiritu, sapagkat katotohanan nga, inyo nga bang naisip ang inyong mga espiritu sa pag-aaral at sa paglalakbay niyo? Aking mga iniibig kong mga kapatid, sapagkat ang inyong mga espiritu ang siyang ipinagkaloob ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isang nag-aaral. Nanaway sa pagpapatuloy ninyo ay inyong ang bigyan muli ng pag-aaral ang inyong mga espiritu, sapagkat sila ang siyang patuloy na nakikiisa sa piging ng dakilang Panginoon. Sila ang patuloy na nag-aaral sa paaralan ng dakilang Panginoon. At sa bawat pag-aaral nga na ito ay tunay nga na nagkakaroon sila ng tunay na pagkain, ng tubig, na siyang makapagpapadama ng kabusugan. Aking mga iniibig ko mga kapatid. Naway makita ng lahat at bawat isa na kayo'y hindi lamang nag-aaral para sa inyong mga sarili. Hindi lamang kayo pinarito dito sa sanglibutan na ito upang sa gayon ay makita ninyo ang mga bagay na siyang patuloy na nagbibigay sa inyo ng kasiyahan. Ang mga material na bagay
na patuloy ninyong pinagsisikapan. Ngunit, naway, tignan ninyo ang bahagi ng dakilang Panginoon. Mamulat ang lahat at bawat isa sa kahalagahan nito, sa kabuluhan nito sa inyong mga sarili, sa inyong paglalakbay sapagkat kailanman ay hindi nga nagdamot ang dakilang Panginoon sa pagbababa ng kanyang biyaya. Kailanman ay hindi niya nga inurong ang kanyang kamay sa bawat isang nangangailangan. Kaya't naway kayo din aking mga iniibig kong mga kapatid, kailanman ay huwag nga ninyong bitawan ang inyong pananampalataya sapagkat ito ang bahagi na siyang mananatili sa inyong mga sarili, sa inyong mga espiritu na kailanman ay hinding-hindi nga mawawala. At sa muling pagbabalik ninyo sa kanyang harapan ay ito ang bahaging maihahandog ninyo sa kanya. Ang inyong pag-aaral, ang inyong pag-unlad, aking mga iniibig kong mga kapatid, sapagkat ito ang siyang patuloy na hinahanap ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa ang kaunlaran. Na unti-unti nga nawa ninyo maisagawa aking mga iniibig kong mga kapatid. Katotohanan nga na ang pag-unlad ng isang mag-aaral ay hindi isang mabilis na proseso. Ngunit kinakailangan nga ito ng kasipagan, matibay na pananampalataya at tunay na kapayapaan sa inyong mga sarili. At sa pamamagitan nga na ito ay tunay niyong makakamit ang pag-unlad sa inyong mga sarili. Na sa pamamagitan nito, sa pagbabahagi ng pag-aaral sa inyong mga kapatid, ay bahagi ng inyong pag-unlad bilang isang mag-aaral. Naway wag nga ninyong limutin aking mga iniibig kong mga kapatid na hindi lamang kayo nag-aaral bilang isa, ngunit nag-aaral kayo bilang magkakapatid at ang bawat bahagi na ipinagkaloob sa isa ay naway ibahagi ninyo sa iba sapagkat dito nga muling nagkakaroon ng pagkakataon ng lahat at bawat isa na makatanggap ng biyaya, ng liwanag na nagmumula nga sa kaitaasan. At dito nga maipapakita ninyo ang siyang pagkakawang gawa sa inyong mga kapwa na hindi man ito bahagi na pangsanlibutan, matatawag pa rin nga itong pagkakawang gawa sapagkat binigyan niyo muli ng liwanag ang kanilang mga espiritu. Muling nabuhayan ang pag-aaral sa kanila sapagkat ito ang siyang itinuturo ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Na naway mabuhayan muli ang pananampalataya sa inyong mga puso sapagkat katotohanan nga sa dami ng bahagi ng sanglibutan na ito, katotohanan nga na ang pananampalataya ninyo ay tunay ngang natabunan na muli ng mga bahagi ng sanglibutan. At sa muli ninyong pakikiisa sa mapalad na araw na ito, muli ngang nagkakaroon ng pag-ungkat ang inyong pananampalataya upang sa gayon ay inyo nga muling marinig
inyo nga muling madama ang pag-ibig ng dakilang Panginoon, ang mga pag-aaral at salita na mayroong katotohanan na tunay nga nagbibigay liwanag sa lahat at bawat isa. Naway sa mapalad na araw na ito ay makinig ang lahat at bawat isa. Naway kayo, aking mga iniibig kong mga kapatid, ay magpatuloy at magpatuloy sapagkat ang pagkakataon na sa inyo'y ibinahagi ay hindi na pangmatagalan. Kung hindi ito ay tunay ngang mayroong limitasyon at tunay ngang huwag ninyong hintayin na ang pagkakataon na ibinahagi ng dakilang Panginoon sa inyo ay tunay ngang mawala at kayo'y bumalik muli sa Kanyang harapan. Sapagkat kailanman ay hindi nalalaman ng isang mag-aaral ang kanyang katapusan. Ngunit nalalaman ninyo ang mga panahon na kayo ay tunay ngang nakikipag-aral pa. Mga pagkakataon na kayo'y mayroon pang kakayahan na makiisa sa kanyang pag-aaral. Kaya't naway, gamitin ninyo ang pagkakataon na ito upang sa gayon matupad ninyo ang tungkuling itinanggap ninyo sa dakilang Panginoon bilang isang biyaya sa inyong mga sarili at sa inyong mga espiritu. At hanggang dito na lamang ako at sa muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Ako ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakalo at ibinabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Nang ipinakilala ng dakilang Ama ang kautusan, nalaman ng bawat tao ang tinatawag na kasalanan. At dahil sa kasalanan iyan, unti-unting lumalayo ang isang ako sa harapan ng dakilang Ama. Sa papaanong kadahilanan, nakagagawa ang isang ako ng kasalanan. Ano ang kinakailangang gawin ng isang ako upang ito ay kanyang mapaglabanan at gumawa ng naaayon sa banal na layunin ng dakilang Ama. Mga kapatid sa isang pag-aaral ayon sa diwa. Ipinakilala ng Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak ang dalawang dakilang utos. Ibigin ninyo ng buong puso, buong kaluluwa, buong buhay ang Diyos.
Ibigin ninyo ng tulad sa inyong mga sarili ang inyong kapwa. Ang dalawang dakilang utos. Dito nakapaloob ang kadakilaan, ang pag-ibig ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa. Anong kadahilanan kung bakit nakagagawa pa rin ng kasalanan? Ang isang ako, bagkus nalalaman na ng bawat isa ang dalawang dakilang utos na ipinakilala, ipinakita, at patuloy na ibinibigay at ipinapaalala sa lahat at bawat isa. Dahil ang isang ako, tunay, na naroroon pa rin sa kanya ang kartukan, nadadala ng sanglibutan na ito sa tuwing nagkakaroon ng kaligayahan ayon sa laman na akit ng mga tukso sa kanyang kapaligiran. Sapagkat hindi buo sa kanyang kaisipan, damdamin at kalooban ang mga utos at halimbawa na sa inyo ay patuloy na ibinibigay at ipinapakilala ng dakilang Ama sa pamamagitan ng mga banal na Espiritong mga alin. Sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga ganitong banal na nagawa. Sa makatwid aking mga iniibig ng mga kapatid, kung kayo ay nakagagawa ng kasalanan, kung ang bawat isa ay natitisod sa sanglibutan na ito, ano ang kinakailangang gawin ng isang ako upang ito ay inyong mapagtagumpayan at mapaglabanan? Upang ang banal na layunin ng dakilang Ama ay naroon sa inyo parati at ang kabanalan ay inyong makamit upang ang buhay na walang hanggan ay inyong matanggap. Ang patuloy na pag-aaral ayon sa Diwa. Ang mga paalala na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Mga pag-aaral na siyang gagabay sa inyo mula pa ng una hanggang sa kasalukuyan. Sapagat ito ang tunay na sandata, ang tunay na pagkain na siyang inyong magagamit sa tuwing nagkakaroon kayo ng digmaan sa inyong mga sarili. Sa tuwing nagkakaroon kayo ng kagutuman sa inyong mga sarili. Ito ang kinakailangang pagsumikap. Kinakailangang gawin, hindi lamang sa salita. At kinakailangang palaging ginagawa. Sunayin ninyo ang inyong mga sarili na gumawa ng mabuti at matuwid sa harapan ng dakilang Ama. Sa harapan ng inyong kapwa, aking mga minamahal na mga kapatid. Gawin ninyong halimbawa kayo ng pag-aaral na ipinapakita ng dakilang Panginoon. Kung ano ang inyong natutunan sa mga pag-aaral ayon sa Diwa, naway hindi ito manatili sa inyong sarili, kundi bagkus ito ay inyong naibabahagi sa inyong kapwa, sa inyong kapaligiran. Banay-banay at unti-unti, nasanayin ng bawat isa ang kanilang mga sarili. Sapagkat walang pag-aaral ang naririyan at minamadali at makukuha agad ng bawat isa ang bunga ng inyong pagtitiis. Ang pag-aaral ayon sa Diwa ay hindi natatapos sa isang buhay.
ang pag-aaral ayon sa diwa. Ito ay walang katapusan, sapagkat ang karunungan ng dakilang Ama ay kulang. Ang sanglibutan ay inyong tinutungtungan upang ito ay inyong malaman. Maraming paaralan ang sa inyo ay binabahagi. Ang sa inyo ay nakatagata aking mga minamahal na mga kapatid. Kung magkagayon, kung sa sanglibutan na ito ay hindi nyo makakaya ang pag-aaral na sa inyo ay binabahagi ng kaitaasan, ano pa ang ibibigay ng kaitaasan kung hindi ninyo kakayanin ang paaralan na inyong tinutungtungan. Sa makatwid aking mga iniibig na mga kapatid, ang pagkakataon na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan. Ang mga pag-aaral na sa inyo ay pinagkakalob mula pa ng una hanggang sa kasalukuyan. Nawa ito ay manatili sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Naway ang bawat isa na narito at binigyan ng pagkakataon, naway ito ay hindi masayang sa inyong mga sarili. Kundi bagkus ito ay magkaroon ng tunay na binhi ng bunga na siyang inyong magagamit sa inyong paglalakbay, hindi lamang dito sa sanglibutan na inyong ginagalaw, kundi bagkus sa kabilang buhay na sa inyo ay pagkakalo, na sa inyo ay bibigay ng kaitaasan. Ang pag-aaral ayon sa diwa. Ito ang kinakailangang pagtiisan ng bawat isa. Ang mga kautusan, ang mga karunungan, mga katotohanan na sa inyo ay binabahagi ng kaitaasan. Ito ang kinakailangang pagsumikapan ng aking mga iniibig. Sapagkat kung papaano ipinakita ng dakilang Panginoon, kung papaano gumawa ang isang ako, sa sanglibutan na ito, naway gayon din ang aking mga iniibig na mga kapatid. Huwag kayong magpadaig sa sanglibutan na ito. Ano mang uri ng mga tukso na dumating sa inyong harapan, kakayanin ng bawat isa ang mga bagay o pagsubok na ito. Sapagkat naririyan ang binhi ng pag-aaral ayon sa Espiritu. Naririyan sa inyong mga sarili ang liwanag na siyang gagabay sa lahat at bawat isa. At kung utuman na inyong mapagtatagumpayan sa inyong mga sarili, tunay na ang mana na siyang hinahangad ang aking mga iniibig na mga kapatid na walang kapalit sa sanglibutan na ito. Tunay na ito ay inyong makukuha at tunay din na ang pinagbigyan at ang nagbigay lamang ang makakaalam ng mga bagay na ito. Sa makatwid, aking mga iniibig na mga kapatid, gawin ninyo kung ano ang tama, ang matuwid, ang mabuti, at naaayon sa tunay na layunin ng dakilang Ama. Ito ang bahagi ng kaitaasan na sa inyo ipinagkakalo, sapagkat nakikita ng kaitaasan na ang bawat isa ay dumadaan sa mga pag-aaral, na kung saan ang mga pag-aaral na inyong ginagalawan ay kinakailangan ng tunay na may pag-ibig, ng tunay na may karunungan, at tunay na katotohanan na siyang makapagliligtas sa lahat at bawat isa. Muli pinagkakalo at ibinabahagi ng kaitaasan ang isang lakas, ang isang liwanag, upang ito ay inyong magamit sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan na ito. Muli maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, at ang kababaan loob sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel, paalam.
pag-ibig, at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan kami. Tunay, ang bawat araw ay binibilang ng tao. Sapagkat ito ay nalalaman niya na dumarating. Sapagkat inilalagay niya ang kanyang buhay sa maraming gawain sa sanglibutang nito. Sa maraming gawain na panglaman. At dito'y inaasahan nga ninyo ang kinaumagahan. Dito nagkakaroon kayo ng pag-asa. Sapagkat sa bawat kalugmukan ng bawat kaakuhan na yan, kayo ay bumabangon. Ngayon din ng buhay, mga iniibig na mga kapatid, na ipinagkaloob sa lahat at bawat isa, sapagkat ito ay biyaya ng dakilang Panginoon. Ang panahon, ang pagkakataon, at ang kalakasan na iyan, bagamat ipinagkaloob, katotohanan ng aking sasabihin, ito ay isang pahiram. Ito ay bahagi lamang ng pagkakatiwala sa lahat at bawat isa. Na mga iniibig na mga kapatid, kayo na mga naririto, ay nagpapatuloy. Ngunit ang bawat pahiram na nga ba na yan, ay nagkakaroon ng bunga. Susukatin nga ba kayo sa gulang mga iniibig na mga kapatid? Paano nga ba kayo nakikita ng kaitaasan? Kung sa isang kamusmusan na iyan, siya ay nagtatagumpay dito sa sanglibutan, ang pananagumpay na nga ba na iyan ay pananagumpay din sa kaharian ng langit. Katotohanan nga ng aking sasabihin, mga iniibig na mga kapatid, na kung ang lahat ng bagay ay pahiram, tatawagin nga ba itong pananagumpay? Kung hindi nga kayo nagkakaroon ng sariling kaangkinan, ng bahagi ng bunga ng inyong mga paggawa, ay hindi nga kayo nagtatagumpay. Anumang bahagi na inyong kinuha dito sa lupa, anumang bahagi na inyong inangkin, tinanggap, patuloy, na sa inyo ay ipinagkakatiwala. Kung ang lahat ng bagay na yan ay hindi nga ninyo tatawaging akin, inyo, dala-dala ng inyong mga pagkatao. At ang lahat ng bagay na yan ay babalik lamang dito sa lupa. Alin nga ba ang matitira? Alin nga ba ang makababalik sa pana ng dakilang Panginoon? Alin nga ba ang siyang makararating sa kanyang kaharian? Kung paano ang lahat ng bagay na itinuro sa lahat at bawat isa mga iniibig ng mga kapatid, bibilangin hindi lamang sa kapanahunan, kundi sa bawat yaman ng inyong mga puso, sa bawat daladala ng inyong mga pagkatao, sa karunungan man, sa biyaya man, sa inyong mga paggawa, sa inyong kapwa. Gayon din ng buhay, na kung paano kayo nagtitiis at ang pag-ibig ay inyong naipagkakaloob at nayahandog. Hindi lamang sa inyong mga kapatid, kundi sa harapan ng dakilang Panginoon. Na ito, mga inibig na mga kapatid, ay isang uri ng palatuntunan sa lahat at bawat isa, na hindi nga kayo masapat sa kung ano nga lamang ang meron ng lahat at bawat isa. Bagkus kayo ay nagsisikap, kayo ay nagpapatuloy, at ang kaunlaran ay hindi lamang sa mga bagay na nakikita, sa mga bagay na nabibilang ng tao,
nasusukat ayon sa sanglibutang ito, nadarama ng isang katawang laman, kundi hanggang doon sa hindi masukat, ni masayod man ng karunungan ng tao, kundi ang karunungan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, gaano nga ba kalawak ang nasain ng Diyos sa lahat at bawat isa? Gaano nga ba kalaki ang kanyang pag-ibig? At kung ito'y ipagkakaloob at ibibigay, ay matatangan nga ba ninyo sa inyong mga pagkatao? Madadala nga ba ninyo sa inyong mga sarili? O kung kayo man ay lalabas sa lunduyang ito sa paaralan ng Panginoon, ay hindi nga ninyo madadala sapagkat unti-unti nga ninyong kinalimutan. Unti-unti nga ninyong mas matimbang na inibig ang sanglibutang ito. Bagamat ipinagkakaloob ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Mga iniibig na mga kapatid, ano nga ba ang hinahanap ng inyong mga puso? Sapagkat dito kayo dumudoon. Dito kayo naglalakbay. Ito ang kadahilanan bakit kayo gumigising sa bawat araw ng inyong buhay. Ito ang kadahilanan, gayon din naman kung paano kayo ay mamamatay, mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat dito nga ninyo naubos ang bawat panahon na ipinagkaloob sa lahat at bawat isa. Ngunit katotohanan nga ng aking sasabihin na ang Diyos ay nagbibigay kaloob sa lahat at bawat isa, hindi lamang ng isang kapanahunan, kung binilang ng tao ang kanyang linggo, ang taon, at ang bawat oras ng kanyang buhay. Ang Diyos ay tumitingin sa kung ano nga bang daladala ng inyong mga espiritu. Mula sa isang ilawan na yan, at ang ilawan na yan, mga iniibig na mga kapatid, hinihintay na kanyang mahinog mula sa kamusmusan, magkaroon ng bunga, magkaroon ng katibayan, magkaroon ng lalim, ng haba, ng taas. Ito ay magkaroon sa inyo ng pananatili na ang liwanag na yan, mga inibig ng mga kapatid, ay hindi na nga lamang tulad sa isang pahiram. Ang buhay na iyan ay hindi nga lamang tulad na lamang sa isang bagay ninyong narinig, ngunit hindi nauunawaan. Bagkus dito, dumudoon sa bawat pagkatao ang salita ng dakilang Panginoon. Ito ay iniukit sa inyong mga sarili. Ito ay pinagkaloob upang hindi na nga muling makalimot ang tao. At kung siya man ay magsasalita, kung siya man ay magkakaroon ng pagkakataon upang maghayag ng salita ng dakilang Panginoon, ay ano nga ba ang kanyang sasabihin? Lahat ng bagay na patungkol sa Diyos. Hindi siya magsasalita ng ayon sa buhay, sa laman. Niyang daladala niyang karunungan at bahagi ng kanyang sarili ay hindi buhat sa kanyang natutunan dito sa lupa. Bagkus siya ay maghahayag ng maraming patotoo, ng maraming kahayagan na buhat sa kaitaasan sapagkat sinikap ng isang ako na yan na magkaroon ng sarili, kaliwanagan, na buhat din naman sa dakilang Ama. Mga iniibig na mga kapatid, naway magtiwala nga kayo sa inyong mga sarili. Sapagkat anumang bagay ninyong nasaksihan sa harapan ng dakilang Panginoon, ito ang bagay na inyong magagawa. Kung ang lahat ng bagay na inyong nasaksihan ay buhat lamang dito sa sanglibutan, tulad ng isang bata, ito lamang ang inyong bagay
na maisasagawa. Ito ang inyong gagayahin. Ito ang inyong sasalitain. Ito ang inyong bibigkasin. Ngunit kung kayo nga ay nag-aaral ayon sa Espiritu at namulat nga kayo hindi lamang sa karunungan ng sanglibutang ito, ang lahat ng bagay na tulad sa hiwaga ayon sa tao ay hindi na nga muling magiging hiwaga sa isang tao na yan sapagkat siya'y nagtitiwala sa Panginoon kung papaano niyang nasaksihan ang lahat ng bagay na buhat sa kaitaasan. Bagamat hindi naunawaan, ngunit napatotohanan ng isang ako na yan, siya'y nagiging tapat. Ito ang bahagi na nagpapatibay ng kanyang pananampalataya na hindi masalig ng anumang bagay na sanglibutang ito, ni ng salita ng tao, sapagkat ang tinig ng Diyos ay maalinghangaw at nagbibigay sa inyo ng gabay sa bawat araw ng inyong buhay, sa bawat pagkakataon, sa bawat panahon, at gayon din kayo na mga nanalagi dito sa sanglibutan, ay linisin nga ninyo ang inyong mga sarili. Pakabanilin nga ninyo ang inyong mga kaakuhan. Gawin nga ninyo ang kalooban ng dakilang Panginoon. Huwag nga kayong makiayon sa tao. Huwag nga kayong gumawa tulad sa mga marami. Bagkus, isa lamang ang halimbawa na inyong dapat gawin, mga iniibig ng mga kapatid, ang larawan ng isang Kristo na itinindig ang kanyang batas ng isang ama. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso niyo at buong kaluluwa at buong kalakas. Ibigin mo ang inyong kapwa, gaya ng sa inyong mga sarili, na hindi nagkakaroon ng paggawa taliwas sa bawat batas na itinindig at ibinaba. Gayun din naman ang kaamuan ng isang Jesus, ng isang batang Jesus, na dito'y mula sa kamusmusan ay kinakitaan ng kababaang loob, ng pagpapasalamat at kahinahunan. Mga iniibig na mga kapatid, na ang kababaang loob na yan at kaamuan na iyan ay inyong maidamit sa inyong mga pagkatao. Sapagkat hindi lahat ng bagay na tulad sa isang kahilingan ay ibibigay ng kaitaasan. Bagkus darating ang panahon na kayo'y bibigyan ng pagkakataon upang mapagkatiwalaan. At kung kayo ay inuutusan, ano nga ba ang inyong magiging tugon? Ano ang inyong sasalitain? Lahat nga ba ng kadahilanan? Lahat nga ba ng bawat altiktigin at kadahilanan sa sanglibutang ito na unti-unti hanggat inyong pinatatagal, mga inibig na mga kapatid, nauubusan na nga kayo ng panahon. Ngunit ang Panginoon ay hindi natitina. Patuloy na nagtatanong, patuloy na nagbibigay, patuloy na naghihintay, na hindi bibilangin sa isang araw, kundi sa 1,000 taon. Sapagkat ito'y humahaba, mga inibig na mga kapatid, sapagkat ang tao mula sa katigasan ng kanyang puso ay hindi niya mapasunod at mapagtagumpayan ng kanyang katawang laman. Hindi niya mabigyang pagkakataon ng kanyang sarili na sumunod. Nakita nga ba ninyo ang kasaysayan ng isang kasulatan? Sa mga Hintil, mula sa mga Israel at hanggang doon, sa kapanahunan ng Panginoon, 1,000 taon ng ginawa. At paulit-ulit ang kasalanan ng tao sa patuloy na kanyang pagsuway
sa patuloy na katigasan ng bawat puso na iyan. At hindi nga lamang libong taon, mga iniibig ng mga kapatid. Hahaba at hahaba pa ang panahon ng inyong pamamalagi dito sa sanglibutan hanggat hindi kayo natututo. Hanggat hindi kayo nagkakaroon ng kaamuan sa harapan ng dakilang Panginoon. Hanggat hindi kayo nagkakaroon ng kababaan, pagpapahinuhot, pag-ibig, hanggat hindi nga ninyo napagtatagumpayan ng batas, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa at buong kalakasan. Ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man ng inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya nawang laging maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong pagpapatuloy ng pag-aaral ay tunay ngang nakaluluhod sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat muli na naman ninyong binigyan ang inyong sarili ng pag-ugnay sa kanyang harapan. Sapagkat ito nga ang ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Na kayo'y magkaroon ng pagkakataon na tunay na ang inyong kabuuan ay may handog sa harapan ng dakilang Panginoon. Na hindi nagkakaroon ng pagsalig ang anumang bagay dito sa sanlibutan. Ito nga ang hinahanap ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Na sa panahong inauukol para sa Panginoon, ang iyong kabuuan ay tunay ngang nasa kanyang harapan. Na hindi kayo nagkakaroon ng mga kagulumihanan, sapagkat ang pag-aaral ayon sa Espiritu ay tunay ngang maselan na isang bagay. Sapagkat dumudoon ang bawat espiritu ng mga mag-aaral na nakikipag-ulayaw sa dakilang Panginoon. Ito ang ninanais ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Na kung kayo'y pumaparoon sa paaralan, tunay nga handa ang bawat isa. Tunay ang kanyang kaisipan, damdamin at kalooban ay buo niyang inihahandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang inyong ang binubuhay sa inyong mga pagkatao ay ang bahagi ng dakilang Panginoon. Na ang Espiritu na yan naway mabuhay at magkaroon ng isang pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang piging ay inihanda para sa lahat. Ninanais ng kaitaasan na ang lahat ay makinabang. Subalit kung ang inyong kabuuan ay nahahati, sa papaanong kaparaanan nga kayo makababahagi. Mga iniibig na mga kapatid, ang mga pagkakataon na ganitong ipinagkakalob sa lahat at bawat isa
ay tunay ngang isang mahalagang bagay sa isang mga mag-aaral, sapagkat dito natututunan ng isang mag-aaral ang tunay na aral at salita ng dakilang Panginoon. Dito sa paaralan, itinuturo ang isang paglilinis na kung saan unti-unting inaalis ang bawat lambong ng isang buong mag-aaral na nakikipag-ulayaw sa dakilang Panginoon. Sapagkat hindi nga niyo matatamo ang anumang biyaya kung ang isang mag-aaral ay punong-puno ang kanyang kaisipan patungkol dito sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, sa inyong paglalakbay, ano nga ba ang ninanais ng bawat mag-aaral? Ang kahalagahan ng inyong paghahanda ay hindi nasasapat kung ang inyong mga sarili ay tunay na patuloy na dinarama ang kapaligiran sa sanlibutan. Ang paghahanda sa inyong pakikiulayaw sa kaitaasan ay tunay ngang nararapat na maging buo at malis ang anumang bagay na inyong nakasanayan dito sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral na sa inyo pinagkakaloob ay upang mailigtas ang inyong mga sarili sa mga bagay na kung saan ang sanlibutan na inyong nakasanayan ay patuloy at patuloy na nagbibigay hadlang sa inyong paglalakbay patungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung kaya't sa mga ganitong aralin, sa mga ganitong pagsamba, ang kaitaasan ay malinaw na nagkakaloob sa lata't bawat isa ng isang uri ng liwanag na kung inyong makikita, ito'y magbibigay sa lahat at bawat isa ng kagaanan sapagkat nalalaman ng kaitaasan ng kalagayan ng isang mag-aaral dito sa sanlibutan ay walang katahimikan. Walang kapayapaan. Kung kaya't kayo na sa mga sandaling ito ay naparirito ng buo sa kanyang harapan. Ang mga biyaya na nanggagaling sa kaitaasan ay unti-unting ipinadarama, unti-unting pinagkakaloob sa lahat at bawat isa upang na sa gayon inyong matanto na ang isang mag-aaral na nagbibigay ng kanyang kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay ngang nasasapat sa mga sandaling kayo'y pumaparoon sa kanyang piging. Mga iniibig na mga kapatid, hindi man sapat sa inyong pagkaunawa, sa inyong pakiramdam, ang mga katotohanan na inilalatag sa inyong harapan. Subalit ang kaitaasan ay patuloy at patuloy na nagbibigay ng pagkakataon upang nang sa gayon inyong mapaunlad ang inyong mga pandama,
ang inyong mga kaangkinan pang-espiritual upang nang sa gayon kayo na naparirito sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay nga kayong makatagpo ng isang uri ng kagaanan na hindi nga ninyo makukuha dito sa sanlibutan. Na kung ito'y inyong gagawin sa buhay na inyong taglay, kayo nga'y mabibilang sa isang mag-aaral na tumutupad ng inyong tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Na ang laman na yan ay inyong mapasunod ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Na hindi nagmamatigas, na hindi nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan sapagkat sa buhay na inyong tinataglay ang inyong mga sarili ay tunay ngang sanay sa pakiramdam dito sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, magsipagpatuloy ang bawat isa sa inyo. Dinggin niyo ang tinig ng dakilang Panginoon na sa inyong paglalakbay na ito sa buhay ay unti-unti ninyong hubdin ang mga bagay na inyong nakasanayan dito sa sanlibutan. Upang nang sa gayon, sa inyong pagakbang ay unti-unti rin ninyong marating ang isang uri ng paghahanda na inilaan ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, dito sa paturuan ng diwa, maraming bagay ang nararapat maunawaan ng isang mag-aaral. Sapagkat ang lahat ng pag-aaral ay nauukol sa kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon. Kung kaya't ang katiyagaan ng bawat isa ay lagi nang hinahanap ng dakilang Panginoon. Sapagkat ito ang magbibigay at magiging kaangkinan ng tunay na mag-aaral na siyang nagsusumikap na maabot at makarating sa harapan ng dakilang Panginoon. At sa pasimula, ang bawat isa'y binibigyan ng pagkakataon upang kanilang mahimay sa kanilang sarili ang tunay at nararapat na maging uri ng isang mag-aaral na siyang maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo na inaasahan ng kaitaasan. Huwag nga ninyong bigyan ng pagwawalang bahala ang gawain para sa Panginoon. Na kung kayo'y nabubuhay dito sa sanlibutan, bigyan nyo rin naman na isang uri ng buhay ang pag-aaral ayon sa Espiritu. Na ito'y hindi inaalintana ng mga mag-aaral sapagkat sa panahon siya'y nananagana
ng mga biyayang nanggagaling sa sanlibutan. Tunay na nakalilimot ang aking minamahal na mga kapatid. Kung kaya't sa anumang kalagayan ng bawat isa, ay wag nga ninyong lilimutin na may isang nagpapala sa bawat isa sa inyo. Na kayo hindi gumagawa ayon sa inyong sarili lamang, bagkus ang kaitaasan ay lagi nang nakasubaybay. At ang liwanag niya ay hindi kumukurap upang nang sa gayon inyong matanaw ang landas patungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Dito ko kayo iiwan sa mapalad na kaorasang ito. Naway palagian nga ninyong masuportahan ang inyong mga gawain ayon sa Espiritu. Na siyang kalooban ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa sa inyo. Muli, ipinagkakaloob ng kaitaasan ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang iyong kapatid sa paturuan ng diwa. Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailan. Mga iniibig na mga kapatid, sa paaralan nga ng buhay, ang bawat mag-aaral ay may kanya-kanyang bitbitin. Bitbitin ng pagbabahagi ng isang talino. Bitbitin na naroon ang kabigatan sa kanyang puso. Bitbitin sa maraming bagay na nagbibigay sa kanya ng kagalumihanan kung paanong sa kabatagang lupang ito ay tunay nga ng lahat at bawat isa ay naroon sa mga bagay na kung saan ang paghahanap at pagtuklas kung kaya't dumuroon sila sa isang paaralan na kung saan maraming karunungan, maraming pag-aaral sa kanila ay ibibigay at ganun din maraming pagsusulit na kinakailangan ng dumaan sa tao sapagkat sa pagsusulit na iyan, doon nga makikita kung ang isang mag-aaral ay mayroong natututunan at kung mayroon siyang natututunan, ito ay kanyang isasagawa sa kanyang pang-araw-araw na pakikipamuhay sapagkat ang isang mag-aaral na naroon ang kasipagan na tuklasin ang maraming bagay kung paanong sa kanyang sarili ay maraming katanungan at kung sino nga ba ang makasasagot. Masasagot siya ng sanglibutan, ngunit ang masigit na makasasagot sa kanyang katanungan at paghanap ay ang iisang Diyos na kung saan nga ilalahad sa Kanya kung sino nga ba siya at kung sino ang aakay sa Kanya doon sa daan. Na kung paano nga ang tao ay nagkakaroon ng kalituhan, kung saan ang daan na kanyang tatahakin
sapagkat ang daan ng Diyos ay tunay nga na maraming pag-aaral, tunay nga na maraming pagsusulit, at yan ang ayaw ng tao, sapagkat naroon ang maraming pagtitika, ang maraming pagtitiis, ang maraming bagay na nararamdaman niya nakabibigat sa kanyang balikat. Ngunit kung aariin niya ang lahat ng ito ay isang bahagi ng paglilinis, sapagkat ang tao ay may karumihan sa bagay na simula pa lamang sa kanyang pag-iisip at ganun din sa kanyang mga nakikita na nakapagbibigay sa kanya ng malabis na karumihan at dumuroon sa kanyang mga labi na nakapagwiwika ng hindi karapat-dapat sa kanyang kapwa at sa kanyang kapaligiran ay isang bagay na lagi nang nagpaparumi sa tao. Kung kaya nga sa paaralan ng buhay, ang lahat ay daraan sa paglilinis, ang lahat ay magsusulit, at sa pagsusulit na iyan, nawa ang lahat ay makatagpos ng kanyang dakilang tungkulin, sapagkat ang tao sa kanyang kalagayan ay hindi lamang isinilang upang busugin ang kanyang katawang laman, upang ang mga bagay na kanyang nakikita sa kanyang paningin na nakapagbibigay sa kanya ng kasiyahan ay yun lamang ang magdudulot sa kanya ng kapayapaan na tinatawag. Ngunit ang kapayapaan sa lupa, sa mga bagay na ginugusto ay pansamantala lamang. Ngunit ang kapayapaan na makalangit at pang-espiritual ay habang panahon dadalhin at pakikinabangan ng isang espiritu na tunay nga na lagi na'y naghahangad ng isang buhay dito sa kapatagang lupa upang siya ay patuloy at patuloy na makatuklas ng maraming pag-aaral. Kung kaya nga ang buhay na mayroon kayo ngayon, pahalagahan ninyo at lagi na ang pagpapahalagang iyan ay bahagi ng pakikipag-aral sa mga paaralang ganito. Sapagkat ang aking mga minamahal na mga kapatid ay tunay nga na lagi nang sa kanyang pagbulusok sa patagang lupang ito ay mag-aaral at mag-aaral siya upang sa gayon ang kanyang mga bitbitin na hindi karapat-dapat ay kanyang maisantabi at ang bitbitin na kanyang kinakailangang dalhin doon sa lugar na kanyang ninanais ay kanyang mabitbit, sapagkat kapag dumating ang panahon ng tao ay huhubarin na ang kanyang katawang laman at haharap. Ano nga ba ang kanyang ihaharap sa kanyang Panginoong Diyos? Di ba't kung ano lamang ang kanyang nagawa habang siya ay nabubuhay, ang mabuti at ang masama na kanyang nagawa ay susulit niya pagdating ng takdang panahon. Lahat nga ay may takdang panahon. Mayroong maiksi, mayroong mahaba. At kayo na hindi nga ninyo nalalaman kung ano ang darating sa kinabukasan, ay lagi kayong maghanda sapagkat ang nakahanda ay hindi nga magsisisi at hindi magugulat sa mga bagay na darating sa kanyang pagkatao, sapagkat naroon nga siya ay nakahanda. Ang kanyang ilawan ay lagi ng puno ng langis at ang ilawan na puno ng langis ay dala-dala nga ang tunay na liwanag at hindi nga ito mapaparoon sa kadiliman na lagi na ikinatatakutan ng tao. Hindi ba ganyan nalalaman na sa kadilimang iyan ay laging naroon ang liwanag? Sino nga ba ang tunay na liwanag kung hindi ang Ama sa kalangitan na laging ay pumaparoon kung saan ang kadiliman? Aking mga minamahal na mga kapatid,
patuloy at patuloy ninyong paghandaan ang gaganitong mga pag-aaral sapagkat hindi ninyo ito pagsisisihan, sapagkat hindi kayo pagkukulangin, at kung dumarating sa inyo ang mga bagay ng pag-aalinlangan, sapagkat susubukin kayo ng panahon, ng kapaligiran, ng inyong kapwa, at ganon din ng inyong mga kahinlog. Nawa, ang mga bagay na inyong napag-aralan at napaghandaan ay inyong magamit na isang sandata sa lahat ng bagay na darating sa inyong mga pagkatao. Laging nagpapaalala ang kaitaasan sapagkat ang tao ay laging nakalilimot. Kung kaya nga paulit-ulit na nagpapaalala ang kaitaasan upang sa gayon, sa inyong pakikitalad, sa inyong pakikipag-aral, ay tunay nga na magkaroon kayo ng lagi na'y adhikaing makalangit at kasipagan sa bawat paaralan na inyong tutunguhan, at ang bawat ninyong bibit-bitin ay ang karunungan na inyong natagpuan sa ganitong pag-aaral, at ibababa ninyo at itatapon ang mga bitbitin ng inyong mga pagkatao na hindi karapat-dapat na angkinin, sapagkat kayo ay isang tunay na anak ng Diyos, na tunay nga na ang inyong bibit-bitin lamang ay ang liwanag at ang pag-ibig na lagi na'y inihahandog sa lahat at bawat isa. Maging anuman ang inyong kalagayan, maging anuman ang inyong katayuan, ay bababaan kayo ng tunay na pag-aaral na makalangit. Hanggang dito ako. At muli, aking iiwan ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam ang sa inyo'y nakiisa sa mapalad na araw na ito. Espiritu Santo ng katotohanan, paalam.